Isang araw bago nga umuwi si Daddy ng Bicol at dahil hindi nga kami kasama, kaya ipinaggrocery ko na lang siya ng kanyang mga dadalhin. Yung iba ay mga gamit sa bahay at yung iba naman ay mga pasalubong, pero hindi nga yan lahat at yung iba naman dyan ay para dito sa amin. At kaya ko naman siya ipinaggrocery na dito dahil pagdating niya doon paniguradong hindi nga niya ito maaasikaso dahil sa pag-uwi niya ay meron nga siyang aasikasuhing iba. Pagkatapos naman naming naggrocery ay dumiretso naman kami dito sa department store at ibibili ko nga ng sapatos etong aking pamangkin. Sobrang laki na nga ng pakinabang ko sa kanya dahil kapag minsan nga at umaalis kami ay iniiwanan ko nga siya ng aking alagang aso. Tapos kung minsan naman ay nasa pwesto at tumutulong sa kanyang papa sa pagtatali ng plastik ng bawang. Kinabukasan ay eto na nga yung araw na uuwi na nga si Daddy ng Bicol at kasama niya nga etong aking kapatid. At dahil umalis na nga ang aming daddy, kaya naman kami na nga ang magtitinda mamayang hapon. Pero bago nga ako pumunta ng pwesto ay maaga nga akong nagluluto ng ulam namin para sa aming hapunan. At yung kanin naman namin ay yung hipag ko na lang ang magluluto at hindi ko nga pwedeng iasa sa kanya lahat dahil meron nga siyang baby. At yung mga madadaling ulam na lang ang aking iniluluto gaya nga nitong giniling. Pagkatapos kong maigisa-gisa yung giniling ay naglagay naman ako ng mushroom. At para naman sa pampalasa ay tinimplahan ko lang siya ng pamintang pino, toyo, oyster sauce at saka ko naman nilagyan ng tubig. At nilagyan ko nga siya ng Baguio beans at eto nga ay yung terapa noong nagluto ako ng puchero. Pagkatapos ko namang nagluto bandang alas 5 naman ng hapon ay pumunta na nga kami ng pwesto. At nung dumating na nga yung bawang ay isa-isa na nga namin siyang tinitimbang. At pagkatapos naman naming makapagtimbang ay eto nga at ibinuhos na nga dito sa bandilan para gumawa naman ng mga order at kikilo-kiluhin na nga rin yan at pagkatapos ay ibabandel. At katulong ko nga rin pala dito etong aking dalawang kapatid. At kapag ganito namang alas 6 ng hapon ay marami nga ang bumibili ng tingi kaya naman sila nga yung nagbebenta at ako naman ang taga-kilo. At i-share ko na rin sa inyo taong 2006 nang nag-umpisa kami sa pagtatalop ng bawang. At nag-umpisa lang kami sa 3 kilo. At dahil kukunti pa nga sa mga oras na yun ang aming binabalatan kaya naman kami nga lang din ang nagbabalat. At doon naman sa 3 kilo na yun ay tutubo naman kami ng 150 pesos. Pero that time ay si Daddy nga lang yung nagtitinda at ako naman noon ay nagtatrabaho sa isang Chinese. At yung tinutubo naman namin na 150 pesos ay ibinibili naman namin ng gatas nitong si Ate Mayan dahil noon nga ay nagtatrabaho pa ako at hindi pa nga sapat yung aming kinikita. At dahil sinabayan nga namin ng sipag at tiyaga ay napalago namin at dumami nga ang aming suki kaya naman eto ngayon at dito nga namin kinukuha ang lahat ng aming pangangailangan. At hindi lang sa pangangailangan namin at pati na nga rin ang itinutulong namin sa aming mga magulang at kapatid. At yan ang madalas kong ipinagpapasalamat kay Lord.